Good morning guys! So ayan nga, ngayon ay araw ng March 25. So panibagong araw na naman sa aming dalawang mag-ina ni Iliana. So tulad na nakagawian naming dalawa, every morning pinapalitan ko na agad yung diaper niya bago kami bumaba. So binuksan ko na rin yung bintana dyan dahil alam ko naman na pagkatapos ko siyang palitan, sigurado titingin ulit siya dyan sa bintana. So, ayan na nga guys, tulad ng sabi ko sa inyo, tulad na nakagawian niya lagi, nagtatambay pa siya dyan sa may bintana. Hindi ko ba alam, pero simula nung, hindi ko alam kung nag-umpisa dyan ng mga 11 months yata siya, simula nung binubuksan ko yan. Tapos pag nakikita niya yung mga birds or kaya naririnig niya, senyalis na yon na umaga para sa kanya. So, minsan nga pag sakaling nakita niya na may sinag na ng araw, ay day, pag nakita na niya talagang imumulat na niya ang kanyang mata. So, ayan nga, nagtambay muna kaming dalawang mag-ina dyan habang nilalaro-laro niya yung ng bintana. So, kinukuha ko pa rin yung mood niya para kahit papano maganda din yung umaga ng baby natin. So, nagtambay pa kami dyan, mga 15 minutes siguro din kami nagtambay dyan. Habang nagtatambay kami, iniisip ko na naman kung anong mangyayari sa aming mag-ina sa maghapon. So, yan nga, pagkatapos nga ng pagpapalit ng diaper, yan, nilalaro ko siya dyan, sinasanay ko siya, pinapaturo ko sa kanya kung saan yung eyes, nose, yun ba, para kahit papano may natatandaan na rin niya yung mga ibang bagay. Sinasanay-sanay ko na rin siya. Pero in fairness naman kahit papano natatandaan naman niya pag pinapaturo ko sa kanya kung saan yung ilong, yung mata, tinuturo naman niya kahit papano. So alam ko na kahit papano paunti-unti merong namang tumatatak sa isip niya. So ibig nga sabihin nun kahit papano may natatandaan siya. Sabi nga nila dapat lagi mo din kinakausap yung bata para kahit papano alam nyo yun, kadalasan kasi ngayon ay nasasanay yung mga bata sa tumitingin sa TV o kaya sa cellphone. Pero guys, kahit papano naman pinapanood ko din siya ng TV, yung mga Teacher Rachel ba. Pag sakali naglilinis ako kasi kailangan ko din talaga kahit man lang 30 minutes, at least kahit papano marami na rin akong nagagawa. So yun nga, tambay-tambay muna dyan. Kahit naantok na ako, hinihintay ko na na rin. Kasi pag gusto na rin niya bumaba, tuturo din niya yun sa ibaba. So, ayan na nga guys, breakfast time na. So, nagpaluto ako ng sayote na may giniling na karne. So, ayan nga, kahit papano, gustuhan naman niya. Parang ang nakita ko dyan, pinipili niya yung sayote, kagusto niya dun sa sayote. Marami din siyang nakain. So, good for her naman kasi kahit papano nasasanay na rin siyang kumakain. Yun nga lang, pag sa kutsara, hindi pa gaano, pero at least nakikita ko kung paano siya magsubo. Okay na rin yun. Masasanay din siya balang araw. Time na rin para sa kanya para matulog. Pero guys, grabe. Ang dami pa niyang ikot-ikot na ginawa dyan. Madami pa siyang mga ginawang patalastas dyan bago siya nakatulog. Ikot siya ng ikot at saka nakaubos na rin siya ng isang bote pero hindi pa rin natutulog. Ang dami ko pang ginagawa. Nagwa-washing dyan ako habang pinapatulog siya. So, ang dami talagang as in nakailang ikot pa siya dyan. At yan na nga po, nakatulog na nga po ang ating makulit na bata. O diba, ang sarap ng tulog yarn. Sana all. Halim bandang 2:00 yata siya nagising dyan. Habang tulog siya, naglaga na rin ako ng itlog kasi yun yung gusto kong ipakain sa kanya sa lunch. Pero dahil medyo napasarap siya sa pagtulog, may 3 oras din yata siya na natulog dyan. So ang ginawa ko, nilaga ko yung itlog, tsaka nagsaing na rin ako para kahit papano medyo mainit-init ng konti yung kakainin niya tsaka bagong luto. Bali, ang ginawa ko dyan, yung kulay dilaw ng itlog, kinalo ko dun sa kanin. Mukha namang sarap na sarap ang aking anak sa nilagang itlog na may kasamang kanin. Pero napansin ko talaga na talagang kagusto nga niya dyan. Kasi yung hinahalo ko nga is yung dilaw. Halo ko siya sa medyo mainit-init na kanin. Ayan nga, hinihintay ko siya na matapos. Hanggat nakikita ko na kumukuha pa rin siya dyan sa plato niya, hindi ko agad-agad tinatanggal yan. Hinahayaan ko lang siya na kahit medyo nadumihan siya, okay lang yan para matuto siya.
Bali ngayon mga mare, sa edad ni Iliana, bali parang 3 beses na rin siyang kumakain pero hindi naman yung binibigla ko. Yung saktong size lang ng saktong size amount ng pagkain ng inaano ko sa kanya kasi naggagatas pa rin naman siya. So pag nag-aalmusal kami, sinasabay na rin namin siya. Pagkagising niya ng tanghali, ganun din pinapakain ko nga din siya. And then mga bandang alas 4, alas 3, nagbibiskwit din yan. Pero minsan yung pagbibiskwit nga niya is napapadalas. Minsan 2 beses sa isang araw or 3 beses ay kagusto niya talaga. Medyo nagiging matakaw ang ating baby. Pero okay lang naman, mas okay para sa akin yan na kagusto niya. Makikita kong interesado siyang kumain talaga kasi may mga bata na hirap talagang pakainin. Pero si Yana, hindi siya yung tipong mataba na mataba at hindi rin siya yung payat na payat. Sakto lang po yung katawan niya. Pero kahit papaano medyo may kabigatan din po siya. So ayan, nakikisali din po at kumakain din. Nagpaluto din ang aking pamangkin dyan ng pansit canton. Pero hindi ko po pinapakain pa si Yana dyan ng pansit canton. Baka po ang akala ng iba dyan, pinapakain ko siya ng canton. Hindi po. So sleeping time ulit mga mare. Tulad dati, ayan, muni-muni ulit siya. Tapik-tapik lang. Maya-maya matutulog na rin yan. So ayan na nga po. Tulog na nga po at hawak pa rin po niya si Bunny. Hinahanap-hanap niya tuwing bago siya matulog. Pero hindi po yan masyado mabigat. Saktong size lang po yan. Binili ko yan nung around 3 months na siya. So hanggang dyan na lang ulit mga guys. Salamat sa panonood.